sa tanan. Okay, welcome sa tuwang Sunday service. Let us pray. Heavenly Father, we praise you and we honor you and we glorify your name for allowing us again to gather. Father, we ask you to speak to us. I ask for your anointing be upon me as I share your word. I ask for wisdom, Father, that tanan na mo nga ma-receive today, ma-apply na mo. Especially in giving us this freedom, Lord, na imong gihatag sa amo. And today, Father, just wanna lift up to you our heart. Plant every seed nga mong madawat in a good soil sa among heart so that it will bear fruit. Thank you, Father. Have your way. Let your will be done. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So today we're having a series. God is really leading me to share this to you. And of course, I will be sharing about freedom or unom ni siya ka freedom or sixfold freedom that God has for His children. So, kini excited na dapat ani kay I was planning to share another freedom nga kadaghanan sa tuwa na experience, but just yesterday the Lord lead me to another freedom, which is the most important, is this freedom from sin. I was planning to share the freedom from fear kay daghan man jud nang hadlok sa tuwa, but mo follow lang di ay tanan if maset free ta sa sin. So everything will just follow. That's why the Holy Spirit reminded me to change the topic to kani ang unahon nato ang freedom from sin. And I believe mo ni karon ang mga reason why most of us naglisod, most of us gubot gyapon ang kinabuhi, most of us wala gyapon kanang kapahulayan nganuman because wala nato na experience ang tinuod nga freedom, which is dapat ang mauna sa ato. We need to experience this freedom from sin. And dapat ma-apply nato ni sa atong kinabuhi. I pray nga kini ma-apply nato ni tanan kini nga atong na-receive. And let us go to the verse 1, Psalms 124 verse 1. Had it not been the Lord who was on our side, let Israel now say. Okay, so ato aning i-paraphrase, let DCIM now say. Now, mao ni ang inyo ang istoryahon. Amen? Had it not been the Lord who was on our side when men rose up against us. So, mao ni paraphrase nato nga katong si Satanas o giyang mga tauhan, mga demons, and even ang atong lust sa atong flesh, nagyapon ang Ginoo katabang sa atua. Amen ba? Then verse 3, then they would have swallowed us alive. No, kung wala jud ang Ginoo sa atua, gilamoy na jud ta sa kasuko ni Satanas sa atua when their anger was kindled against us. In verse 4, then the water have engulfed us, the stream would have swept over our souls. So mao ni nga ang ato aning ikuan nga ang water of spiritual death, no? Ilamoy na ta niya kung wala jud ang Ginoo sa tuwa. And the raging water, no, kining spiritual death have swept over our soul. In verse 6, blessed be the Lord. Oh, amen. Blessed be the Lord who has not given us to be torn by their teeth. So grabe jud kayo ang Ginoo. Grabe ka faithful ang Ginoo sa tuwa. Wa jud ta niya gi-allow nga i-torn ta sa kalaban. And wa jud siya nagbilin sa tuwa. He did not leave us alone. Amen? Wa jud ta niya gipasagdan. Wa pud ta niya gi-abandon. Naba mo diha? Kay grabe na kayo imong gipangagian pero wa jud ka niya gibiyaan.
Wala jud kag allow nga ma-torn down ka. Daghan kay kag problema gipangagian, daghan kag bisyo gipangagian, pero wala ka na torn down. Grabe ka faithful si Lord sa ato ang kinabuhi. In verse 7, our soul has escaped as a bird out of the snare of the trapper. The snare is broken and we have escaped. So tanawon ninyo mo ni ang picture no nato no mura daw ta og bird nga na-trap sa cage. Kita na ninyo na priso, 'di ba? Kung napriso ka sa isa ka cage, luya, mingaw. Nakakay gusto nga himuon nga naka-design ka nga modupad. No, you are designed to fly. You are designed to soar high. You are designed no to enjoy God's creation. But if you are in the cage, tingala ka, you're limited. Lonely. No, wala jud kay freedom. And that's why the cage here represents our sin. Kana ang nagpriso sa tuang kinabuhi nga kailangan ma-experience nato ang freedom. Samang gingon ani sa Psalms 124 verse 7. Naba mo diha. Kana, okay? Kana dapat dili katong isa, di ba? Anang isa nga we are in the cage of sin. So, asa gikan na nga atong tabang para mabrihan ka na nga cage. Our help is in the name of the Lord. In the name of Jesus Christ. Mabri na siya. Maka-experience ta og tinuod nga freedom. Amen? Tanaway mong tapad, na-set free na siya. Amen ba? Kaya ang pangutana, nga nuwa pa man na ilupad. Wala pa ka-experience. Murag na priso ramang gyapon. No? I pray nga after this service, ma-experience jud nato kana nga total freedom nga gihimo ni Lord sa ato. Kay pwede nga wala ka kabalo, nga nabri na di ay ang door. Set free na ka, pero nga mang ulipon ragyapon ka sa sala. Mao na karon nato ang istoryahan. Sayaw na to, may. Para sa mga, for the benefit sa mga igsoon nga Bisaya. Kaya nag-sharing mi katunggikan mi sa Cagayan, English man, pastor. Ano siya? So, sa may mong nadawat, English gani, no? Kukasabot. O, sige, Bisaya na po nato karon no? Para nakakay masabtan. Okay? Salmo 124. Verse 1 to 4 to 6 to 8. Okay, basa na to. Kung wala pa mo dapig ang Ginoo kanato, sa ato pa nagdapig jud ang Ginoo sa ato Unsa ka ang may tabo? Tubag ka mo mga taga DCIM. Kung wala pa mo dapig ang Ginoo kanato, sa diyang gisulong kita sa atong mga kaaway, kinsa atong mga kaaway, Satanas. Unsa man, kaaway nato atong flesh. Kaaway natong mga demonyitos niya. Tama? Gipatay na unta nila kita tungod sa ilang labihang kasuko kanato. Suko yun Satanas sa tuwa. Ngita yun siyang pangagi ba? Nga dili maging successful ang creation sa Ginoo. Amen? Daw gilapawan na unta kita sa tubig. Gianod sa makusog nga baha ug nangalumos ta. Wa pa man nalumos imong tapad no. Tinga pa man na. Dalaygon ng Ginoo. Amen? Kay wala siya mutugot nga kunis-kunison kita sa atong mga kaaway nga sama sa mabangis nga mananap. Nakaikyas kita nga daw langgam. O, nakaikyas na ba na imong tapad? Nakaikyas na. Nga nakabuhi gikan sa litag. Oh. Nakabuhi na tagikan sa litag. Naguba na ang litag. Oh. Og naluwas na kita. Grabe, no? Ang panabang nga atong nadawat, asa ni gikan? Sa Ginoo. Nga naghimo sa kalangitan og sa kalibutan. Sa ato pa, wala jud lain jud ay makatabang sa imo nga mabago ka o maka-experience kag tinuod nga kagawasan sa sala. Doon ra jud sa Ginoo. Amen? Nabo mo diha. So ang first nato nga dapat mo gawas ta kay uno man ni kalitag. Uno man ni ka-cage ang atong istoryahan. Isa-isahon na lang sa nato kay basig sa usa pa lang ka litag or sa isa pa lang ka cage,
Maglisod na ganitag apply no, nya dunganon pa nato ang unom ka litag. So unom ka litag is trap or cage, tama? Oh. Sige. So ang first na to nga share this morning is kaning first cage is the cage of sin, litag sa sala. Amen. Kabalo ba mo? Dili importante sa kadaghanan nga Kristiyano ang sala. To ba mo ana? Dili jud importante sa kadaghanan or sa uban nga mga Kristiyano ang sala. Abi nila, ang pinaka-importante ang tao naka-focus nga mas importante ang sakit. Mas importante ang kwarta. Mao na nga mas daghan mo palit og kanang mga libro nga bahin sa pagpadato og bahin sa ayos sa atong mga sakit. Tama? Pero wa mo palit kung ang imong ibaligya unsaon makagawas sa sala. Kung istoryahan ang sala, wa mo palit ng libro ana, pero magpadato gani bestseller yun na siya basta libro nga pangpadato. Sa ato pa mas importante yun sa mga Kristiyano ang mudato kaysa makalingkawas sa sala. Mo na karon istoryahan yun nato na dinhi. Matagan nato importansya ba nga ay, labaw pa di ay sa pagpalingkawas na ako sa kapobrehon, mas mauna di ako malingkawas sa sala. Mao nagipauna sa Ginoo sa toa nga i-share kining unsaon nato makagawas ani sa litag sa sala. So kung tanawon natong mga book, if you look at the books being published today, akong basahon sa English para sa mga gatanaw po nga English o sa mga foreigner, no, if you look at the books being published today, they don't emphasize about the seriousness of sin. They emphasize about poverty, money, unsaong baging prosperous, sickness, unsaong mahil, but seldom you find books and videos where they emphasize the seriousness of sin. Amen? So ang danger ani, ikaw nagabasa karon sa libro, gipalit nimo na siya. Ang danger ani, nga ang biggest problem, they believe, nagbasa na sila. They believe ang pinakadako nga problema is kwarta. Ang kinakadako nga problema, unsang maayo sa sakit. Guilty ko ani. Kaya itong una, palit ko kanang ako magtula pa ako na born again, no, wala pa mo ko'y kwarta ato ipalit sa sa libro. Ato kong National Bookstore. Mo lingkod ko dito, basahon na ako ang pangpadato nga libro. Pagka born again na ako, ang ako pag ipalit na libro is unsaon maayo. Kaya dagan makog sakit before ko na born again. So, pero ang sala, wala ko kakita og libro nga, wala yung ko kita nga napalit na akong libro before about sa sala. So right now, i-remind ko sa Ginoo ni nga kita tanan, mao dapat ni ang atong hatagang pagtagad. Maset free ta sa sala. Amen? Wala ko ningon sa inyo, I'm not saying that sickness and poverty is not a problem. Amen? They are small compared to sin. Amen? So, sa Old Testament man God, makita ninyo, they focus on the, like what Pastor Arnel told us, no, sa Old Testament, they do not focus about victory over sin. Freedom ba from sin? Walay, dili ka focus ang sa Old Testament, sa Old Covenant. What they focus is about material possession, earthly possession, healing. Muna ang focus sa Old Testament. Walay verse sa Bible sa Old Testament nga nag-talk about sin has no power over you or victorious ka sa sin. Wala jud na siya na nasulti dito sa Old Testament. But diri sa Romans 6:14, sin has no power over you. Na nakay victory na ka over sin, wala na ka ulipon sa sala. Mao na karon ang kagwapo sa inyo covenant. And kung tanawon ninyo, no, kung gusto niyo magpalalumani, na-discuss naman ako ni sa the reality of the new covenant sa ato ang live. You can read it you can watch it sa YouTube, atong mga previous preaching Sunday service para dili na ta mudugay ani. So, in the Old Testament, they major being free from poverty, sickness, free from earthly enemies, and of course, kanang getting into the large, kanang mga yuta, mo na ang focus sa Old Testament. And of course,
ang ilang ginabattle before is they fight for their physical enemies. Wala po scripture dito sa Old Testament nga giaway nilang yawa. Wala. But there is a new covenant. Kita nimo ang first baya nga chapter dia sa Matthew. Tanawan nimo ang first nga gimo ni Jesus Christ pud is gikalaban niya ang yawa. No? Gi-cast out niya ang yawa. So makita nimo wala ay nag-cast out dito sa sa Old Testament ngano man. Wala to gi-allow sa Ginoo kay dili man kaya sa matag usa. Physical ang away. No? So karon, grabe gihatagan taggahom sa Ginoo. So kung tanawon ninyo, ngano moingon man ko sa inyo why is it that I am telling you that most of the Christians, ang focus is mas dako nga problema ang sakit kaysa sa sala. Pangutan ako ngano. Di ba kung naa kay sakit, ningkamot jud ka atog doktor, magpalaboratory ka, tama? Mag-diet ka, maningkamot ka maayo. Ingon na ba imong action towards sin? Kung nakasala ka? Kana gani maningkamot ka mabag-o? Or mas labaw jud ta imong pagpaningkamot maayo kaysa mabago imong kinabuhi? Tama ba? Ingon ana ba ka eager nga maayo like pag maayo nimo sa imong sakit? So makita nato na siya nga mas eager ta maayo kaysa ma-set free ta sa sala. Tama? How many of you believe na anger is worse than cancer? Pero kita mabalaka ta ba kung ingnan ka na kay cancer ba? Ingnan ba ako sa Dr. Ana 2010? Ingnan ko dong sige ra kay gihi na idugo. Na siguro kay cancer. Ano siya? Dong balik diri ha. Gikan sa kurong balik yapon ko diri dayon ngano man. Mabalaka ko kay murag ka ng cancer. Ano ko ba? Pero unsa may mo na to dok? Magbiopsy ta. Yun kano sa amang schedule dok. Ano dayon paspas dayon ngano man gusto ka maayo. Tama? Pero initon kog ulo, wala jud ko ning kamot mabag-o dayon. Mas paspas ko gusto mabag-o sang lawas kaysa mabag-o akong kinabuhi. Tama mo diha? So, how many of you believe that fear is worse than cancer? Okay, sala man gyapon ning fear. Sala man pud namon, sala man di gyapon ang pagkain ito ng ulo, tama? So mas worse siya sa cancer ang fear. Bitterness, unforgiveness, pride, immorality, lying, jealousy. Abi nato nga they think nga mas serious ang problema sa cancer, HIV, TB, COVID, di ba? Pneumonia. Tama? Ani no? Katong time nga nagka-COVID, di ba daghan kay ginahimo para di ka matakdan? Nag-face mask, face shield, nagkulang na lang kuan ka, ana, Pero ingon ana ba ang imong attitude towards sin? Nag-face shield ba ka para dili ka katagay? Nag-face mask ba ka para di ka suyop sigarilyo? Walay. Diri tagay diri so ana nga naman. Gina-take light nimo ang sin kaysa sa sakit. Nagapangayo ba dayon kag pasaylo makasala ka? May pang-alcohol. Sige ra ana-ana dayon, makuanan ka makagunit lang katong una og kuan. Tapo dayong alcohol nga naman. Di ka gusto matakdan. Karon grabe. Itulog pa nimo kung nakay kalagot sa imong asawa ug bana. Pero katong COVID, paspas mo trapog alcohol para dili dahil matakdan. Pero ang kalagot, abi nila mas importante ang sakit kaysa sa sala. Tama? Tama mo diha? Sige. Ngano man jud nga importante jud kining sala kaysa sa sakit. Basa. Gipadayag 21 versikulo 8. Apan ang mga nangahadlok nga nagasunod kanako, ang mga wala nagtuo kanako, ang mga nagbuhat og malaway, ang mga namumuno, ang mga nakigilawas gawas kaminyon, ang mga salamangkiro, ang mga nagasimba og Diyos, ang mga tanang bakakon, ang lugar nga alang kanila,
Mao ang linaw nga nagdilaab og kalayo nga adunay asupri. Mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Ang mga bakakon moadto sa impyerno. Dili katong night TV ang moadto sa impyerno. Mamagingon diya sa Bible. Tama? Wala gingon diya ang mga naay cancer moadto sa impyerno. Tama mo diya? Na importante jud ay kayo no nga makalingkawas ko ani kay ang mga bakako makalingkawas kasi mo pagkabakakon nga naman kay mao di ni padulngan nako. Tama mo diya? O sige, dungagan na to. 1 Corinthians 6 verse 10. Ang mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog, ang mga pasipalahon, o ang mga mangingilad, dili gayod makapanulod sa gingharian sa Dios. Dili itong arthritis ang dili makasulod sa gingharian sa Ginoo. Kanay mga palahubog daw, hindi kasulod. O mamaya giingon, sa ato pa, labaw sa sakit, dapat, kailangan tamasit free sa sala. Amen? Wala man niya gingon diya, dili itong mga walay kwarta, ang dili makasulod sa gingharian sa Ginoo. Wala man niya gingon. Ang mga, in short, kining mga makasasala, ang di kasulod. Dili ka nang nakay sakit o dili ka nang wala kay kwarta. O yung nga nung gipukusan man na nimo karon, wala may problema ning kamot ag kwarta. Pero labaw sa imo pa maning kamot ag kwarta, ning kamot dapat ka nga ma-set free ka sa sala. Amen. Para tarong ba mahanay nato ni. Diri sa GC na, may GC na mo, ana, GC na mo ano siya. Pastor, paampo ko big kay nagsakit ko. Wala dyan nagpaampo nga. Pastor, pwede ko nimo iampo nga mabago ko, nga maundang na ako pagkapalahubog. Wala dyan na nagpaampo diya sa among GC. Puro na sakit. Pastor, papray ko ba kaya na sakit ni siya. Papray ko, Pastor, mag-breakthrough me sa among finances. Wala po dyan niingon dito. Pastor, pwede nga paampo ko nga mundang na ko ani akong shabu, mundang na ko ani akong sigarilyo. Wala, oy, pa-breakthrough daw sa finances. Undangin na imong shabu, tanawan, breakthrough kasi imong finances. May panin yung mga anak ko sa hay, mahanang inyong mga anak, mutugan yung mga anak. Please pray for my father and mother. They are fighting. May mutugan pa ang mga anak. Karang mga mama, papo sakit, papo sa ani. Ampo, pa-pray po sa kuha, Pastor. Pray me, Pastor, kinag-away me. Wala mi, Pastor, pwede mo ko prehan nga muubos ang ako ang pride. Wala jud ay mag-away lang ang isulti sa kuha. Ang sa akong i-pray, Lord, Father, I pray nga mag-manifest ang imong humility, aning duha, Ginoo, nga nay magpaubos sa ilaha. Kay tudlo man ang bana na problema, ang asawa po na problema, magtingala ka, wa jud. Magtingala ka, okay na may pastor. Kung ano man, kay gipray nato nga mag-manifest ang nature ni Lord sa ilaha. Amen? Papray og breakthrough, kwarta ang ginapray, papray sa sakit, ana. Mo na hinungdan nga dili ka magpaubos kay na mo na kay sakit. Ana, Diba? Tama mo diya? Tinood ba niya akong gingon? Kabalo ba mo? Wala ba ginaupos sa Ginoo kining mga way kwarta? Wala ginaupos sa Ginoo kining mga kining mga naisakit. Kaya siya na cellphone. Palunga daw na. Sige, saya gingon dia. James 4 verse 6. Yang dia. Basa. But he gives more grace, therefore, niya na siya, he says, God resists the proud. But He gives grace to the humble. Wala gi-resist sa Ginoo ang pobre. Kung kay kwarta, dili kay resist sa Ginoo. Pero kung prideful kay resist ka sa Ginoo. Unya karon ngano ang priority nimo yung kwarta naman sige kag pampo. Amen. Amon diha. Sabay layo na kita naabtan, ibalik rataan ni. Naba mo diha. So sa jud igihimo ni Kristo sa tuwa kay nalayo na ta. Adto na to sa kuan no. So igsoon ginasultian ta sa Ginoo nga
Kaya mag-reflect po ta ba? Nga, more than di ay ning atong mga ginaproblema, kwarta, sakit, isa to ang mga sala. Kailangan jud ay nato ni unahon jud nato. Asa ba mag-reflect ka ba, Lord? Tama no. Kini di ay mga bunga na lang di ay ni maginagmay na lang di ni ako ang ginagawanan. Sige ra kag kabalaka. Salamat na. Diba tingala ka na ang sakit? Nga naman, sige mabugag kabalaka pod. So dito na i-deal nimo ang sala. Dili dayon diri sa mag-flow lang na, di ba? Amen. So sa digi mo ni Kristo sa tuwa. Kailangan masabtan nato giunsa ta niya pagkuan ba, pag gawas anang litag ba. Si Kristo niya na siya diri sa Matthew 1:21. She will bear a son and you shall call his name Jesus. Si Kristo. Pag nakadungugan ni kang Kristo, insa yang gihimo diri? He will save his people from their sin. Niani si Kristo para pagawson ka ana nga litag sa sala. Amen. Kailangan masabtan na nimo kay usay familiar na ka ba kang Kristo. So when you are saved from sin, you are saved from a lot of secondary problem. Mauna na ang mga sakit ug poverty. Kung ma-save ka, mauna ni mog deal ang sin, ang mga nagalatay nga mga ginagmay nga problema, kwarta, sakit, musunod ra na. Ngano man? Matthew 6:33. Gingon sa Bible, you seek first His kingdom and iyang righteousness, iyang pagkamatarong, tapos ang need nimo maayo, ang need nimo sa imong finances, idungag lang sa imuha. Amen? Nganong nakafocus man ka sa imong need nga maayo and need sa kwarta. Nga wala nimo gi-align ang imong heart sa iya. Amen? Muna nga kailangan jud nato ni unahon. Kay tunguna grabe daghan kig sakit. Sige ko operahan. Pero katong giuna nako, gisik na ako ang iyang kingdom and ang iyang righteousness, ang iyang pagkamatarong sa akong kinabuhi kung tama pa ba niya ako ang ginahimo. Na-align pa ba ko sa iyang pagkamatarong? Tingala ko, hinay-hinay. Praise God, gikan sa 2010, handod karon, wala na ko na ospital. Check up na lang. Nga naman, wala ko ilang gihimo. Giuna jud na ko ang Ginoo. Ask ko ka pa sa iluan, sa tanan akong mga nahimong sala, then every day, na-check na ako kung na-align ba ko sa iyang righteousness. Mo itong giingon ni Pastor Arnel kaganiha, ang cross, duha. Vertical, horizontal. Tanaway mong relasyon permi sa Ginoo. Tama ba? Unya karon tama ba imong relasyon pud sa imong isig ka tawo? Mo nang tinuod nga kuan, nay relasyon sa Ginoo. Seek ye first His kingdom and His righteousness, iyang pagkamatarong. Then all your needs will be added unto you. Amen? Basahon nato sa Bisaya. Busa, unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios o pagtuman sa iyang kabubuton o ihatag gayud kaniya ang unsa man tanan ninyo nga kinahanglanon. Apil ba diha ang kinahanglanon nga maayo ka? Apil. Apil ba diha ang mag-breakthrough ka? Apil. You need to check right now. Check ni mo imong sarili ba? Kay promise man ni sa Ginoo. Ako yun na i-claim, Lord. Pero i-check mo ang pag-seek sa Ginoo. Siya ba ang imong ginasik? Or mga material possession ni mong ginasik, which is mauna ang problema sa Old Testament. Kung basahon ninyo ang Deuteronomy 28, puro seeking for 1,500 years, mao ni ang giingon man sila, mao ni ang kuan, ang ginasik sa mga Israelites. Unsa may ginasik nila? Kung mag-obey ka sa Ginoo, mao na ilahang kuan no. Kung mag-obey ka sa Ginoo, ma-possess nimo kini mga land, Canaan's land, daghan kag earthly blessing, ma-defeat ninyo ang mga Philistines, Amorites, Moabites, daghan kay kag blessing nga moabot sa imo. Amo gingon sa Deuteronomy 28. Pasahon na ninyo, assignment na ninyo. Prosperity, daghan kay mog anak, ang inyong barn ma-bless, ang inyong mga fields ma-bless, ang inyong mga kahayupan ma-bless.
Pati ang iyong mga kahiyupan di makuan. Anang promise sa Ginoo diha sa Old Testament? Diha na focus ang mga tao, magsige na sila focus sa mga earthly blessing, pangwarta, madagang yuta, mga yani. Kana lang ang focus sa uban. Tapos unsa pa, kumubi ka, ana sila, number one, you will be the number one nation on earth. Tapos, walay sakit nga maglatay sa imo. Amo na, basahon na yung Deuteronomy 28. Tama ba? Pag-abot ni John the Baptist, unsay mensahe niya? Repent. Kanang inyong focus nga puro na lang pangwarta, puro na lang healing, puro na lang puro na lang expansion sa inyong territory, material possession. Sa ingingon ni John the Baptist, repent. Undang, balik sa Ginoo sa unahang Ginoo. Amen? Naba mo diha? Repent, niya na siya diha. Morning message niya, the kingdom of heaven is, niya na siya diha. At hand, niya na siya diha. Na-share po na ako ni ang right beginning of a Christian life. Tama? Mauna dyan dapat ng repentance and turn to God. Amen? Basahon na lang, tanawon na lang ninyo sa YouTube, no, para din na ako maikuan. Basahon na to sa Matthew 3 verse 1 to 2. Now in the days of John the Baptist came preaching in the wilderness, Judea, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Then wala po niniundang nga message. Padayon kaya po ni nga message, Jesus Christ, Matthew 4 verse 17, yan yun. From that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Since that day, ang kingdom of heaven is na preach, so on and so on and so forth. Hantod karon, gina-preach. Ang problema karon sa ubang mga preacher, ginabalik ang mga tao nga mo focus balik sa earthly things. Puro mga prosperity gospel, puro pangwarta ang ginashare, puro lang breakthrough tanan. Wala jud wala balik ba sa tinuod nga mensahe nga dapat nga i-share. Nga inulsol ka, ayaw kay ko kabalaka aning healing nimo, ayaw ka kabalaka aning imuhang earthly nga mga possession, tanan-tanan, kundili unaha sa ang paghari sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay lisod kay magsige ka og kuan, magsige kag focus ani mga earthly things. Unya ang imong batasan wa na usab. Bungkag ang pamilya, tapos wala lang yung ipon. Tama? Unaha ang paghari sa Ginoo, idungag lang na hanayon sa Ginoo ang imong kinabuhi. Amen? Testimony na mo ni. No, kung sa pangwarta lang, grabe na akong pangwarta itong una. Why undang negosyo? Why undang? Pero ang batasan, di matulon ang batasan. Grabe ka makasala. Kamay sipyat, ani nga na, no? So, igsoon, karon, nga nung share ko, ani, grabe jud ang experience nako sa freedom. And tananta dapat ma-experience nato kining freedom na akong ginaistoryahan dinhi. Wa ko gipasagdan sa Ginoo. Healing, finances, tanan akong gina-desire nga align sa iyang pagbuot, gihatag ra jud sa ako. Amen ba? So, again, balik ta. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So, tulo ka buok ang salvation. Na siya'y past tense, present tense, and future tense. Nasama na eh. Ang past tense salvation, salvation from the guilt, penalty, and punishment for sins or from the wrath of God because of the sins you have committed sa past. So, igsoon, kumayon kag salvation, ang atuang mga sala, gikan sa atuang ninuno, gikan kay Adam and Eve, padulong sa atua, igsoon, gibayran na ni Kristo. Amen ba? Para dili nato madawat kana nga wrath sa Ginoo, kana ang punishment sa Ginoo sa atua. Amen ba? Kana ang isa ka stage sa salvation. Ikaduha ka stage sa salvation is while buhi pa ka, present. Unsay ang gingon dire? Salvation from the power of sin as long as we are still alive. Tabangan ka sa Ginoo nga dili na ka maulipon balik sa sala while nabuhi pa ka. Ingon ana ka kapalangga sa Ginoo. Gibayran niya ang imong sala past. Karong buhi pa ka, hatagan pa kaniyag power nga dili na ka maulipon balik sa sala. Dili na ka mapriso babalik dito sa cage. Amen ba? Mo na present na work sa atoang sa salvation nga gimo ni Jesus Christ sa tuwa. Dili nga naluwas na ka. Oh, luwas na ko.
Giyon sa makapagluwas. Gidawat na ako si Kristo. Nga, balik pamalay kag Shabu. Balik lagi kasi mong bisyo. Wala na fulfilled yung tinuod ang salvation sa imuha. Ang ano man, dili man ka dapat maulipon sa imuhang sala. Sa to pa, kulang ang salvation ni mong nadawat kung kutob lang ka nakapangayog ka pa sa iluan. Wala jud ka nabanhaw, kay ikaw lang ka kutob sa na lansang nga Ginoo. Kay si Kristo, nalansang siya, namatay siya for the forgiveness of our sins, nabanhaw man siya. Nalubong siya, ay nabanhaw man. So dapat ikaw, maka-experience po ka o kagawasan. Tama? Which is, ang ikatulo, sa future tense, nga salvation, salvation from the very presence of sin, where we will come into a life of heaven when Jesus comes back, where we will not even be tempted, or there will be no more sin, thoughts, words, deeds, motives, unconscious attitudes, and no part of our being are completely free from sin. Pasabot, ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa tua, wala lang kagipasaylo sa tuang sin, gihatagan pa kag victory over our sin, at the same time, tabangan pa ka sa Ginoo nga maliwat kag kinaiya sa iya, free from sin. Para pag uban nimo sa Ginoo dito sa langit, wala na dito ang bakakon, wala na siya kauban dito nga initugulo, wala na dito chismosa, kay mga libak kag anghel dito di. Yun na pwede. Mao na nga ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa tua, dili lang sa past. Karong buhi pa ka, imposible jud kaayo nga gidawat nimo, gisurrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo, nga dili ka maging victorious sa sin. Amen. And while buhi pa ka, kailangan jud nga i-allow nimo imong sarili, surrender ka sa Ginoo para mahimo tang liwat niyag batasan. Para pag-abot sa para magbalik sa Ginoo, magsabay ta. Free na ka from sin. Liwat na kag kinaiya sa Ginoo. Liwat na kag batasan sa Ginoo. Di ba man ka maliwat karon? Ngano man pangutan ako ngano man? Naaba man ka nagpuyo sa makasala nga lawas. Later no, natagan kag bagong lawas sa Ginoo. Ug ang kinaiya liwat na niya. Mao na nga liwat na ka og sa atong Ginoo. Amen? So, direta atong i-deal gamay kining past tense nga salvation. Mao ni nga freedom from sins. Okay? Tanawa daw ning picture na to sa kwan. Oh. Gibayran na ka sa cross sa Ginoo. Sa ato pa, nabrihan na ka ng alitag. Amen? Asa man ka diya? Nganong naapa man ka sa sulod? Nganong nagpadayon pa man gyapon ka ng imong bisyo? Nganong bakakon ra man gyapon ka? Nganong kawatan ra gyapon ka? Nganong chismuso ra gyapon ka, chismusa ra gyapon ka, sige panglibak. Nganong prideful ra gyapon ka? Mo na pangutana ron. Basa. So God deals with our past, no, sins. Romans 3 verse 25, whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. This was to demonstrate his righteousness, because in the forbearance of God, he passed over the sins previously committed. So, kung ang Ginoo, when God deals our past sins, he wipe out first our past sins. Giporgive jud ta niya sa tanan natong mga nahimong sala. Amen. Muna dito sa kwan, ginaremind ako permanently mga bata diri sa rehab. Mapasaylo ka ako, pastor, sa ako mga nahimo sala. Kaya dito, ang mga kaso baya, patay, rape, dito, kawat, drugs, dito ang mga kwan nila, murder. May bago lang ni sulod na sad. Gagaw na po niya, yung gipatay. Mga kining mga bata, kuyaw kayo ng mga kaso. Mapasaylo ka ako sa Ginoo, amo jud silang ginasyagan og assurance. Ikumpisal sa Ginoo ang imong nahimo sala, dili man gud ka pasayloon sa Ginoo kung dili ka mo kumpisal. If you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive you. Kung prideful kay ka nga, dili na ako to sa laoy, di ka mapasaylo sa Ginoo ana. You need to be honest ba? Lord, nahook ko sa addiction.
Tabangay ko, pasaylo ako, ani. Naho ko, ani nga bisyo, Lord. I am so sorry. You need to admit it. Lord, prideful kay ko, forgive me. Pasayloon ka sa Ginoo. Only those honest and humble nga mudawat sa ilang sala. Pasayloon jud ka sa Ginoo. Pero taguon na nimo. Wala makakita ako mamagpapa. Ga-action pa lang ka na kabalo ng Ginoo. Be honest before the Lord. Amen? Kabalo ba mo? So, Jesus Christ paid for the punishment of our sins. And kabalo ba mo ang pinakasakit nga punishment sa ato ang sin? Pangutan ako unsa? Talikdan ka sa Ginoo. Mao na na-experience ni Jesus Christ katong naa siya sa cross. Medyo nagduwa-duwa si Jesus Christ if ipadayon niya. Nga naman, wala ginaisip ni Jesus Christ ang mga lansang, thorn. Wala siya gaisip ana. Wala siya gaisip pod anang iyang mga samad sa iyang lawas. Wala siya nag-isip anang bunalan siya diha. Wala siya nag-isip pabitbiton siya cross. Wala siya gaisip ana. Ang iyang gikabalakan, unsa pangutan na unsa? I-forsake siya sa Father. Pasabot ana, no? Gikan sa pagkatawo ni Jesus Christ, eternally gikan pa diri sa ila pag-uban sa Ginoo dito sa langit, no? Sa amahan sa langit. Gi-enjoy jud ni Jesus Christ ang fellowship niya sa Father. Pag naog ni Jesus Christ, grabe ang fellowship gyapon niya sa Father. Nganuman, pamatyon unta ang mga kamaguwangan na kinaspare siya sa Ginoo sa amahan. Tama? Katong time nga nagministra for 33 years, grabe ang ilang fellowship sa Father. Unsa lang ang iyang gikabalakan mo na niya na siya, Father, naa pa ba'y laing way? Nga bayaran ako ni? Pero sa iyang gingon diya, it's not my will, but your will be done. Tungod ni, sa sala ni Wendell, sala ni Dirk, sala ni Arnel, ako ni ipadayon, nga bayaran ako ni sila. Kaysa kita, tanan, ang i-forsake sa Father. Giangko na tanan ni Jesus Christ ang punishment para sa tuwa. Para lang ikaw ug ako igsoon. Dili ma-forsake sa Father. And lisod baya kayo, kung tanawon ninyo, lisod baya kayo kanang i-forsake ka sa Father. Ngano man? Pangutan ako ngano? Mawala ka sa imong senses. Can you imagine? Ano? Dinana si Jesus Christ. My God, why have you forsaken me? Nganong nangutana pa man siya sa Ginoo? Nganong gitalikdan ko nimo? Nga kabalo naman siya before niya gisalo ang sala nato. Kabalo na si Jesus Christ nga talikdan siya. Pero how come nangutana siya sa Papa? Ngano ko gitalikdan nimo? Pasabot nga kung talikdan ka sa Ginoo, mawala ka sa imong senses. Unsa na pastor wala ko kaklaro. Ani? Kung gahimo ka sa sala, mawala ka sa imong tama nga pang-isip. Mawala ka ba sa imong tama nga pangutok? For example, ani, kabalo ka makadaot ng shabu. Padayon lagi gyapon kag shabu. Mawala ka sa imong senses kung talikdan ka sa Ginoo. Kabalo ka makadaot ang sigarilyo. Makadaot sa imong makakanser sa baga. Nganong ginahimo nimo? Ngano man talikdan ka sa Ginoo kung nagasala ka. Naba mo diha? Mao diha ang consequences nato. Kabalo na ka nga wrong ang imong relationship. Like for example, natong nabalitaan na ako dito sa Butuan, no? Chika sa Tagamaya. Sa Butuan. 2 months pa lang sila gikasal. Naggiunay sa iyang kauban nga sa serbisyo ang iyang asawa. 2 months pa lang sila gikasal. Mga pulis. Assign sa tagom ang iyang bana. Paghawa niya dito, giunay dayon. Kabalo to sila nga mali. Pero nganong gihimo? Mao nay consequences nimo kung gapadayon kag pakasala, mawala ka sa imong senses. Naba mo diha? If you live in sin, magtingala ka maski lalaki mo nang patulan kung ikaw lalaki. If you live in sin, maski ikaw babae, babae ka, patulan na pod nimo ang babae. Ngano man,
Mawala ka sa imong tama nga pangutok. Abi nimo bright ka, dili. Hama mo diha? Kabalo ka nga malanay ang imong liver sa sige mo ininom, sige ra gyapon gaglarok. Unya datagay nimo mayingon pa kag dalaygon ng Dios nakita ko ana katong palahubog kayo. Ana yung siya dalaygon ng Dios, dalaygon pa ang Dios sa imo pagkapalahubog. Dili dalaygon ng Dios sa imo pagkalahubog. Dili gusto ang Ginoo daoton nimo imong kinabuhi. Mawala ka sa imong tama nga isip. Wala ka gi-create sa Ginoo nga mag-aso imo ang ilong ug bakba. Hama mo diha? Mura niya na si Jesus Christ. Question bitaw na ako, magsigir akong tanaw ani nga verse ba? Di ba? Basahon na nato nga verse. Niya na siya diri. Taba daw pangitaan na, sir. Kadong niya na siya. Okay, Matthew 27 verse 46. Sige daw, basa daw. About the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Dili na papa ang iyang tawag sa Ginoo. Papa ba yung tawag sa Ginoo? Mawala imong pagkaanak. Tingala ka, magsige na lang ka, magpait jud ka jud kung magpadayon ka sa imong pagkasasala. Tapos talikdan pa jud ka. Unya kabalo si Jesucristo nga before niya gisalo ang sala dito sa Gethsemane nagampo siya. Father, nababaylaing way na siya, but it's not my will, it's your will. Bila kabalo siya nga talikdan siya sa Papa nganuman, sa luon man niya tanan ng sala. Sa luon man ni Jesus Christ tanang tunglo, nya dili baya gusto ang Ginoo sala. Karon gibayda na ka sa Ginoo, nganong padayon ra gyapon kag pagkasala? Ganahan ka talikdan ka sa Ginoo, magtingala ka. Tingala ka, mawala ka sa imong senses. Mawala ka sa imong mawala ka sa imong buot, mahimo kang way buot. Oh, mao na tinod ngana. Mao na ang kwan, senses. Kay di ba katong prodigal son? Kaon siya lamaw. Tarong bago na nga isip nga anak ka sa dato tapos kaunon niyang lamaw. Unsa may consequences din nato kung magpadayon tagpakasala? Talikdan ka, mo na magpaait imong kinabuhi. O nya magpaampo ka karon sa kwarta, ang sala ang atong ampuan sa imo ha. Amen? Amen? Tama mo diya? Pastor, sakit na diri ampo ko sakit ani. Oh. Pangunda nga imong sigarilyo. Tama mo diya? Pastor, may kwarta. Wala. Pila ang stick sa sigarilyo sa kaadlaw. Pila man naka-stick ang imuhang kuha niya. Magpaampo kag breakthrough. Ampo. May pay-ampo. Di ka nga, Lord, I pray. Nataga ni mo ni siya kagawasan Ginoo sa. Dili man na may tabo kung dili ka maging honest. Dapat ang kuno ni mo, Pastor, ani ba? Grabe na dyan kayo. Kakuan. Grabe na ako kasugapa ani nga drugs. Sorry dyan kaayong. Nga basulon nimo ang barkada, basulon nimo ani, basulon nimo ana, imo man ang kinabuhi. Amen ba? Grabe jud kayo ang Ginoo. No? Nahimo siyang kuno, makasasala para lang sa tuwa nga maset free ta sa atong sala. Di ba gingon sa Bible, 2 Corinthians 5 verse 21, He made him who knew no sin, walay sala. Tapos nahimo makasala on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. Oh, bless kayo ang Ginoo. Gisalo niya tanang tunglo para sa tuwa. Nganuman, para ikaw mapanalanginan. Galatians 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, Curse is everyone who is hung on the tree. Kita ninyo, ang Ginoo, grabe, kitalikdan siya para sa tuwa nga madawat ta sa Ginoo. Unsa man imong ginahimo karon? Mao na karon mag-reflect ta ba ani nga topic? Ako na maluoy sa uban. Ako gina-process pa manggod ko sa Ginoo pod. Pero I pray nga ikaw pod nga naminaw karon. Step out ba? Abri na ang cage. Human na sa cross.
Igo na lang ka mo step out. Namo mo diha. Para mga komportable ra man gyapon ka pod. Okay ra, libre bitaw. Sige ra gyapon ito pa imnon ani permanente. Okay ra. Sige ra gyapon kog libre akong shabu. Okay ra ko diri. Wala. Dugay na kayo mo Kristiyano din eh. Amen? Tingala ka, mawala ka sa imong tama nga desisyon. Luoy kay ka, luoy tanan nimo ang pamilya. Nga naman, because of you, dili ka mo step out. Naba mo diha? Umpo ni Jesus Christ, sana siya, Luke 22 verse 42, Father, if you're willing, remove this cup of suffering from me. Pero dili na ako will. Dili ko musugot, Lord, nga kining mga taga-DCIM, mga impyerno ni tanan. Ako, lang yun ning bayaran ni sila. Kana, yun ang picture. Dili ko musugot, amahan, nga talikdan nimo ning mga tawhana sa DCIM. Og tanan na minaw karon. Ako, lang ni sa luon. Pahala na talikdan ko nimo, amahan. Basta dili lang yun nimo matalikdan. Kining mga tao na minaw karon. Anak ka kapalangga sa Ginoo. Amen? Una nga isoon, ang tinuod jud nga mature nga Kristiyano, dili ka na bound na sa mga earthly things. Mas concerned ka nga matalikdan ka sa Ginoo. Madlok na ka ba nga talikdan ka sa Ginoo kaysa sa mga pangwarta lang? Imagine mo, magsige kag pangwarta, magtingala ka, grabe na imong ginahimo nga sala, layo na day kay ka. Tingala ka na kay mga desisyon, mali na. Magtingala ka, layo na kayo imong mga desisyon. Nawala na. Bungkag imong pamilya, bungkag imong kwan. Tanan-tanan, nga naman. Wa ka kabantay na talikdan na day ka. Nga naman. Padayon na naman gyapon kag pakasala. Abre na, dugay na kayo ng abre na. Amen? Kabalo ba mo? Maski karon nga naa mo din ni naminaw. In what way nga mabroken ang ato ang fellowship sa Ginoo? Maski isa lang ka segundo. Pangutan ako unsa. Nakakaroon dire. Naguna-una kag uwag, putol dayon na ang imong fellowship. Ngano man, dili man gusto ang Ginoo ana. Tama? Nakakadinig. Or naka sa balay. Tingala ka, di ka makapasaylo sa imo ang bana o kasawa, putol dayon ng fellowship. Nasabtan ninyo? Naba mo diha? Mawala ka sa imong senses dayon, matingala ka, nagpasaylo ang imo ang asawa, o bana, dili jud ka magpasaylo, magtingala ka, mawala ka sa tamang isip nimo, mulayas ka sa inyong balay. Magtingala ka, unay mga leaders diri, experience nila. Walay pinasaylo ay, magtingala, nagbaktas na, layo kayo. Tinood. Pero karon nga naa ka sa tama nga heart, dili na nimo mahimo. Unsa may cause ato nganong nawala ka sa imong tama nga isip? Maputol ka na nga fellowship. Naay sin, naay pride. Namo diha? Dili magpasaylo, magtingala ka, tuwa na. Abi adto nagsamal, nag-inom-inom na dito. Ngano man, tungod lang kay wala ka pasaylo. Mawala ka sa tamang buot. Pero kung naa ka sa Ginoo, tama imong kasing-kasing sa Ginoo, magtingala ka, di na nimo mahimo. Ngano man, grasyahan man ka sa Ginoo. Tingala ko aning uban, wala to na, nag-impake ng uban, nag-impake na, nang layas na sa balay, gamay lang gud nga away gud. Yung magtingala ka. Pag puyo dito sa kwarto, nakapasaylo na, hala, nganong nabitbit man ako, tanan akong bag. Ano man, gibalik ka sa imong senses. Nga mo diha? Bantayan ninyo kung dili yun ka magkuhan, no? Tagang kayo magkatawa diri, no? Yung mga mawala yun mo sa tamang buot kung magpadayon mo pakasala. Amen? Jesus Christ gani, wala na spare. Ano siya? My God, why have you forsaken me? Kalimot na siya ba? Mawala jud ka ana sa timong buot kung talikdan ka sa Ginoo. Ang Ginoo ang permanente ka panalipod sa tuang. Siya ang naghatag ta og wisdom. Tapos naman kay sin nga ginahimo. Ay, i-forsake. Humana na ako nigbayad, gano balik-balik ka diha. Oh. So ikaw ra gyapon na karon nga desisyon. Amen ba? Naba man diha? Kaya ka na. Oh.
Mayo kay kag paminsar karon. Oh. In what way nga maputol imong fellowship? Focus ka karon. Oh. Tapos nibalik ka sa imong addiction sa Facebook. Abrihan na pud imong Facebook karon habang gawali ko diha tanaway mong tapat kung ka Facebook ba na. Wala na putol na sad. Sa ganito. Sige mo pastor, nagkatawa lagi sila. Oh, ikaw na gikatawan. Oh. Nod. Kabalo ba mo nga kung ingon ana imong pagsabot nga kung magpadayon kag pakasala ang consequences is forsake ta sa Ginoo. Mausab imong pananaw sa sin. Di na ako nimo under doy, di ko ganahan magbulag ta. Dili ko ganahan nga mahimong way buot. Amen. Naba mo diha? Mas ma-hate na nimo ang sin. Amen ba? It will give you victory over sin. It will free you from sin's power. It will make you hate sin. It will make you love Jesus Christ for the price He's willing to pay in order to free you and me from sin. Amen? Naba mo diha? Kung yung una na ba nga Lord, di ko ganahan magbulag ta. Magtarong na jud ka ana. Di na ako gusto Lord nga masayang-sayangan lang nimo. Grabe kay ka Lord. Para lang jud di ko matalikdan sa amahan, ikaw na gipatalikdan sa amahan. Para lang jud ako consistent ang ako ang pagbalik og kong relasyon sa Ginoo. Ana ba makita na nimo adi na ako magbinuang. Lord sorry Lord, gamay lang nimo sipyat. Lord sorry kayo dili jud ni na mao akong batasan. Ana. Amen. Naba mo diha? It's not too late igsoon. Kabalo ba mo? Kanino? Pasaylo naman ta sa Ginoo. Okay? Napatigih mo ang Ginoo sa tuwa. More than the forgiveness of our sin, we are justified by the gift of His grace. Romans 3 verse 24. Sayang yun diya. Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. So justification is more than forgiveness. Ano no? Pastor Dirk Aligod, kuayo nang kwan. Pastor Lloyd Aligod, gana paborito na ako ning duha permanente na tawagon. Okay, grabe man yun gipang-agian ning duha pod apil pod ko ani. Okay, for example si Pastor Dirk tanan man ta nakasala. Tama? Okay. Past. Kipasaylo ta sa Ginoo. Sa tanan nga nahimong sala ni Pastor Dirk. Be honest before the Lord. Lord, I've sinned before you. I accept you. Hatang gidawat. Tanan nga utang ni Dirk sa Ginoo. For example, naay utang si Dirk, kwarta na lang. Oh. Okay, dali raman mo makasabot no kung kwarta. Oh. For example, naay utang si Dirk nga 1 million sa Ginoo. Okay? Giyatagan siya karon og certificate ni Lord. Kana kay utang Dirk, wala na, clear na ka. So dili na ka maulaw mo dol sa Ginoo. Tama? Ngano man, wa makay utang. 'Di ba madlok ka mo gawas kung nakay utang? Ato ka og kwan ay maningil torko diha unsa ba? So, madlok. Igsoon sa mata sa Ginoo, bayad na ka. Na nakay confidence sa Ginoo, tama? Mao ni ang forgiveness sa tong sin, tama? Ang justification ani. Gidepositohan pa ka sa Ginoo 1 million sa imong account. So karon, gihatagan na ka og 1 million sa Ginoo, dili na nimo ma-experience kung dili nimo i-withdraw. Tama? Kuha niyo. Unsa ang gideposit sa Ginoo sa atoa? Ang iyang pagkamatarong. Yan ang sa Ginoo. Okay, ikaw Brad, ikaw kunitiri. Dire ka. Okay. Kung gidawat nimo ang Ginoo, ang iyang pagkamatarong, ang iyang righteousness, iyang gideposit sa imo pinagi kang Kristo. Amen. So ang pagkamatarong ni Kristo nanana diha sa imo. Kipasaylo ka sa imong sala, karon napang iyang pagkamatarong sa imo. Every time mo tan-aw ko karon kay Dirk, nakita na nako si Kristo sa imong kinabuhi. Ang pangutana, dire Dirk, kawas ka diha. Okay? Okay, matarong na ni, tama, gunit ka. For example, initugulo. Dili man ni siya pagkamatarong sa Ginoo.
Dawaton nimo na sa dawaton na nimo nga, Lord, init lagi kog ulo. Paninglan jud ka, i-withdraw na ako ning imong pagkamatarong, i-flow nimo sa kuha ang imong pagka-peaceful. Mao na nga dili nimo ma-experience ang pagkamatarong sa Ginoo, wa man po ka nangayog tabang sa Ginoo. For example, ang Ginoo is pure. Dili adik ang Ginoo. Nya na adik ka karon sa imong situation. Lord, dili jud nimo ni pagkamatarong kining naa sa kuha. Maningil jud ko kay imuha naman ka gideposito sa kuha ang pagkamatarong. Imuha na karon nga obligasyon nga mo humble down before the Lord ug mangayog tabang sa Ginoo. Ngano man gideposit na niya, available na. Dili ka ka-withdraw og kwarta kung dili pod ka mo pirma o withdrawal slip. Kung dili ka mo action ba, dili ka mo adto sa bangko nga mo withdraw, naanatonan sa imuha ang pagkamatarong sa Ginoo, igo na lang nimo experience. Naba mo diha? O nga man karon dugay na kanidawat sa Ginoo, napasaylo na ka sa imong sala. O nga man karon puno pa kay kag bisyo. Wala ka nang ayo og pagkamatarong sa Ginoo. Okay ra man ko. Okay ra ko, simba ra ko, okay ra ko. Dili oy. Lord, tugay lagi ko kapasaylo. Dali ra ba ka kapasaylo sa mo ano? Pangayoon ako na, Lord, bing nga imo ang righteousness kanay mo pagkamatarong. Ako yun ang paninglan, Lord. Hugaw kay ka mag-isip. Adik kay ka social media. Dili man adik ang Ginoo. Pangayoon niya pagkamatarong. Available naman na sa imo ha. Amen ba? Naba mo diha? Muna ang diferensya pasaylo napang justification. Iatag niya yung pagkamatarong sa imo ha. Naba mo dira? Sapakan natin si Lord sa kinabuhi aning duha. Thank you kayo. So, igsoon, ana dapat ang atong himuon para ma-experience yun nato ang total freedom. Naba mo diha? Naabrihan na, napasaylo na ka, gihatagan pagkamatarong sa Ginoo, igo na lang ka, mugawas sa litag. Huwag mo ang experience. Pastor, no saan man ako niyoy? Nga, daghan mo kay kong barkada magkuhan, kanang, mo, kuhan permanente sa ko ba, mga mong. So, na verse sa Hebrews sa, I think, 29, yang yung diya, nga ang Spirit of Grace. Unsa man ang Spirit of Grace? Pwede mo i-post ang kuan kaning picture sa kanang na-set free na. Ano? Ang kamatuoran jud ang makaset free sa tuwa. Nga si Jesucristo, pakamatsyanta, matay sa tuwa sa cross, pasaylo sa atong mga sala. Kabalo ba mo? Ang pako din mao na ang grasya sa Ginoo. Dili ka kalupad o dili ka kagawas sa aula. Ang grace ni Lord ang mutabang sa imuha nga mugawas ka and mulupad ka subay sa iyang pagbuot sa imong kinabuhi. Mao na ginatawag nato nga Spirit of Grace, na ang grasya sa Ginoo. Mao na dili pud ka pwede magpakaron ning nga kaya ra nako magbago. Pangayog grasya sa Ginoo. Ginoo grasya ko. Hatagi ko gahom nga makadili na ko aning akong mga karaan nga ginahimo. Ibalik, Lord, kining original nimo nga design sa kuha. Grasya ko Ginoo. Amen? Free me, Lord, from jealousy, pride, bitterness, free from lusting. Hatagi ko ang nature nimo, Lord, please. Always nimo i-judge si mong sarili ba? Lord, dili lagi na mao akong batasan karon. Withdraw. Nimong tapad, withdraw po. Dugay ka makapasaylo. Ano ka? Maabtan pa ka og buntag, tulo ka adlaw, di ka kapasaylo si mong bana, si mong asawa. Pag-withdraw po. Lord, di man mo ni batasan. Ngayon ko na, Lord, grasyahin ko, Lord. Kay every time magtanaw ko niya akong anak.
Magtanaw ko niya akong bana, magtanaw ko niya akong asawa, Lord, magpangagot jud ko, Lord po. Grasyahi ko, Lord. Amen? Naba mo diya? Mao yang gingon diri oh. Saan na to pagiging mag-set free? Reminder ni sa to Ayaw sa natanggal ha. Sige, i-shift down nato sa verse. Unsaon na to pag-overcome sa sin? Hebrews 4:16. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace. Duol jud ta sa Ginoo. Amen. So that, nga na siya diya, we may receive mercy. Kapasayloan sa atong mga sala. Tama? Wala nang ang cage na to. Tama? Para makalupad ta, isang yun diya, and find grace to help in time of need. Once na duol ka sa Ginoo, sa ihatag niya sa imo ha? Number 1, mercy. Kapasayloan sa imong na imong sala. Tama? Then, dawata ang grasya sa Ginoo nga maka-overcome ka sa sala. Dili kaya, Lord. Di lagi nimo kaya. Kailangan nimo ang Ginoo para tabangan ka. Ako na maluoy sa inyo ang uban. Dili tanan. Kadugay na ninyo na dawat ang Ginoo. Dugay na kayo kada ni simbahan. Pero maura gyapon, dili mo makalingkawa sa inyong bisyo nga naman. Wa ka na ngayo grasya sa Ginoo. Amen. Dili pud ka honest before the Lord nga dawaton nimo nga nakasala ka. Hindi pud ka mangayog tabang sa Ginoo. Mas mangayo pa mo tabang sa ubang tao kaysa sa Ginoo. Naba mo diha? Mo mayang gingo diha. Basa dabe? Therefore, let us draw near with confidence. Confident ka dapat sa Ginoo. To the throne of grace. Puno kay tabang ang Ginoo sa tuwa. Kailangan nimo pasayloon ka sa Ginoo. Kailangan nimo tabang maka-overcome ka sa imong sala. Tabangan ka nga naman, puno siya mercy and grace. Amen? Naba mo diha? That's why ayaw jud kag stay diha sa sulod sa litag. Abri na. Open ng door. You are free from sin. Get out from that cage. Amen? Free na ka. Grabe ay na pagpaulipong balik sa sala. Apa mo diya? John 8:36. Basa. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen? Nanang freedom sa imo Humana ni tanan ni Kristo. And unsa pa'y pinaka-the best, ani? Romans 8:2. For the law of the Spirit, basa. Romans 8:2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Kabalo mo igsoon, ang law of sin, mo na mo pull down permanente sa imo pababa. Ang law of the life in the Spirit, siya ang pull up pataas sa imo Magtingala mo igsoon, dali ra kay kamo, madali lang ka matintal, matumos yung barkada, dali ra ka makapamakak, dali ra kay ka mag-init ni mong ulo, mo na law of sin and death. Biraon ka panaog. Amen? Kailangan nimo og another law para ma-overcome nimo ang law of gravity. Tama? Di ba kung moambak ta, munaog man jud ka, biraon ka sa law of gravity. Tama? In order for you nga ma-overcome nimo ka na nga law, you need to have another law, kanang law of lift. Tama? Like sa eroplano, di ba? Patingala ko, mulupad ang eroplano, nag-operate siya into another law. Tama? Same sa to Ginabirata ka ron sa law of sin and death pababa. Ikson, gihatagan ta karon o grasya sa Ginoo nga dili na ta mag-operate ani sa law of sin. But niya siya, gihatagan ta og another law of the Spirit of life in Christ Jesus. Sige ra palong-palong na diha, Brad. Ha? Okay, makadistract. Sige daw.
Romans 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Kung tanawan ninyo, unsa di ay ning law of the Spirit? Basahon na to. Ang law of the Spirit is equals to, basa, law of the Spirit is equals to a life in Christ Jesus, a life that conquers sin, a life that conquers death, a life that conquers Satan, and a life conquered the grave. Igsoon, ani, para masabtan ninyo, kanang medyo kuan gamay. No? Si Jesus Christ, nalansang sa cross, na-crucify siya para sa kapasayloan sa atong mga sala. Tama? Okay. Nalubog siya. Ay, nalubong. Christ died, crucified, died, and was buried, and resurrected. Mauna ang life ni Christ. Tama? Kung si Jesus Christ na-crucify, nagtuumang ka sa iya, dapat ma-crucify po din imong old mind. Napatay na ko sa sin. Kay si Jesus Christ, gipakamatyan man niya ang sin. So ang old mind nako nga permanente suguon sa sin, dili na ko magpadala ani. Ngano, patay naman ko. Mao na ang life in Christ. Tama? Next, kay nalubong man ni siya, na ba kay nakita nga gilubong nga nabanhaw balik? Wala. Sa ato pa, kanang imong old self nga permanente tong una nga suguonon sa sala, nalubong na po nag-apel, old self nimo. So wala na suguon ng sala sa imo nga naman, namatay naman po siya, apel ang old self nimo. At the same time, na-resurrect man si Jesus Christ, experience dapat po nimo ang resurrection sa Ginoo. Mao na ang law of the Spirit of the life in Christ. Naba mo diya? Tiyara ko dugay na ako sa Ginoo, pero wapalagi na matay sala, buhay palagi ko. Ano man, wala ka nag-operate sa law of the Spirit of life in Christ. Wala nimo ba? Kinabuhi sa imo ang kinabuhi ang gihimo ni Jesus Christ. Wala ka nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa imo. Tingala ka, pull down ka gyapon sa sala. Gamay lang nga hagit sa imo, dali ra gyapon. Gamay lang nga temptasyon sa imo, ma-full ka ngano man, you are not operating in the law of the life in Christ Jesus. Amen? Tama mo diya? So sa itong una nga picture ni sa cage of sin. Excited mo? Then ikaduha, set free na ta dapat sa sin. Amen? Gawas na diha. And kung nagtuo jud ka, the truth will set you free. Amen? Pwede ta manindog? So, kung ang door sa to ang cage na open na, what keeps you stay inside that cage? Anong ganahan ramang gyapon ka padayon pakasala na human naman ka ni siya? Can we pause for a while, no? Nga kanang itong ipiyong atong mga mata. Soon palangga kay ka sa Ginoo. Palangga pad kay ko sa Ginoo. Kitang tanan palangga ta sa Ginoo. Iyahan ng tanan gisalo, tanang mga kasakit, tanang sala, tanang tunglo. Gibayaran na niya tanan natong sala. Right now, can you confess to the Lord? Kay dili man jud ta mapasaylo, kung dili po ta mo humble down sa Ginoo. Kumpisal sa Ginoo, unsa man na imong struggle. Ano di man jud ka mo gawas ana. Kumpisal sa Ginoo, be honest before the Lord. I admit, dawaton nimo nga I'm prideful. Dugay ko kapasaylo. I admit, Lord, nga nag-doubt ko sa imo. I admit, Lord, nga I'm addicted to this. Sigarilyo, social media. I'm addicted to inom.
Just admit before the Lord. The Bible says if you confess your sins to God, He's faithful and just to forgive you. Pangagpasaylo sa Ginoo, Lord, I'm so sorry. Pasaylo ako, Lord. Wala na ako naisip nga ikaw di ay gitalikdan sa amahan para lang ako dili matalikdan. I'm so sorry. Forgive me. Come on, pangagpasaylo sa Ginoo. You ask the Lord forgiveness. How prideful we are. Kapila na tagi na disiplina sa Ginoo, kapila na tagi na istoryan sa Ginoo. Nagyapon ang atong heart nga stubborn. You ask the Lord, Lord, I'm so sorry. And right now, pangayaw ka sa Ginoo ka ng righteousness ngayang gi-deposit na sa imo. Pag-withdraw. Kung unsa man imong struggle karon, pangayo. Pangaitabang sa Ginoo. You ask God for that righteousness na iyang gi-deposit sa imo so that you can experience it. If kulang kag kalinaw sa imong isip, God is a God of peace. Just ask that righteousness. He is full of peace. If hugaw kay ka mangisip, ask God for that purity. Pangayog. Pag-withdraw purity sa Ginoo. Available na sa imo, sa atua. If you are full of fear, you ask God for peace. Father, I'm so sorry. Sorry sa Ginoo. I need your peace, Father. If you are full of anger, pangayog ka na nga righteousness sa Ginoo, nga love. Available na ang gugma niyang unconditional sa imo ug sa atoa. If wala kay control, you're addicted. Addicted ka sa social media, addicted ka sa sigarilyo, sa inom, addicted ka sa shabu. Pangayog ka na nga righteousness sa Ginoo. Yan ang gisulob sa atoa. Wala lang nimo na ginapangayo. Father, let your self-control magmanifest sa kuha. And right now, since you ask for mercy, God, forgive us. You ask for grace, Spirit of grace. Grasyahi ko, Ginoo, nga ma-apply na ako ni sa akong kinabuhi. Tabangi ko, Ginoo, like the bird nga gigamit ang pako para mulupad gawas sa cage. Give me that grace, Lord, nga magpuyo ko, nga naay freedom, naay kagawasan, Ginoo, gawas sa litag. Thank you for the freedom, Lord. Brothers and sisters, live in that freedom. Walk in the freedom found in Christ Jesus. You are free. The Lord set you free, and you are free indeed. Salamat, Ginoo, for that freedom. Help us, Lord, to live the law of life in Christ Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the freedom.